sa Essential C. Na-discuss na natin ito dati pa, pero para ma-review tayo kung ano yung mga benefits nung isa nating flagship product na Essential C with bioflavonoids. Kasi para ma-distinguish natin ano yung kaibahan nito with other vitamin C na nasa market ngayon. At una, ang Essential C po, hindi lang po siya vitamin C. Yung C, hindi siya nag stand for vitamin C, kundi for cardio. C is for cardio. So hindi lang siya vitamin C. Although, nung mga nakaraan, napaliwanag ko kung bakit importante yung vitamin C sa management ng cardiovascular diseases. Kasi ang laging naiisip, 'di ba, pagka cardio ang pag-uusapan is management ng cholesterol, ng blood pressure. Pero sa katotohanan, hindi lang 'yun yung dapat, hindi lang cholesterol at madami tayong tanong pagdating sa cholesterol na yung bakit siya sa artery lang bumabara, hindi sa ibang klase ng mga ugat natin. So ito yung masasagot ngayon sa presentation dito sa prepare ko. Ah, para sa kaalaman po ng lahat, nagkaroon ng konting changes dun sa program ko sa Radyo Agila. Naging 7:30 to 8:30 ng gabi. So na-adjust lang ng 30 minutes to give way dun sa news program sa Net 25 kasi alam naman natin importante ngayon yung mga balita. Yung balita sa Net 25 ay nakalink din sa Radyo Agila sa DCEC. Tapos nakalink siya sa iba't ibang relay station sa buong Pilipinas. So may relay station sa Davao, may relay station sa Cebu, may relay station sa Lucena, may relay station sa Dagupan. Kasalukuyang nagtitest broadcast yung sa Baguio at sa iba pang mga provincial station na under ng Eagle Broadcasting. Kasama din yung isang radio station sa Bicol Region na nabili ng Eagle Broadcasting mula sa Peña Francia Broadcasting Corporation. So yung programa natin ay napakalawak at naririnig sa halos lahat ng parte ng Pilipinas hanggang dun sa dulo ng Palawan, hanggang sa Tawi-Tawi, may mga texter tayo. Dahil nga napapakinggan sa pamamagitan ng ating mga relay station at the same time live naman siya sa online sa Facebook at saka sa YouTube. So yung Saturday program is still 2:30 to 4 p.m. pero yung makikinig bukas ay replay kasi nasa airport na po ako niyan para dun sa flight ko sa Thailand ng gabi. So ito yon, Essential C with bioflavonoid complex. Exclusive itong formula na ito sa Gobeon 325. Kaya kahit sa clinic, hindi po kayo makakabili ng ganito. Yan, sa clinic, meron akong Essential C. Pero iba po itong Essential C with bioflavonoid complex na ah, available sa Gobeon 325. At yung kaibahan ay ito, tatalakayin natin. Isa sa major component is bioflavonoids. Ang bioflavonoids ay mga component mula sa iba't ibang halaman or prutas na ito rin ay source ng vitamin C. So hindi lang siya yung typical na naglagay ka ng vitamin C na ascorbic acid or sodium ascorbate, kundi ito'y bioflavonoids na source ng vitamin C. Ngayon, ano yung kahalagahan ng bioflavonoids? Di ba alam naman natin yung mga prutas, gulay, mayaman sa mga vitamins. Maari ngayon nyo lang narinig yung bioflavonoids. Since 1990s, nagkaroon ng interest sa bioflavonoids dahil lumalabas yung mga health benefits nito, lalo na nakikita yung pangangailangan
sa vitamin C. Alam naman natin ang vitamin C is a water-soluble vitamins na kung saan ay hindi siya naiimbak sa ating katawan. Meaning, pag uminom tayo, yung hindi maa-absorb, ilalabas lang uli. Iihi lang natin. Kaya nga may mga ginagawang mga pamamaraan paano siya mariretain. Halimbawa, may lumalabas ngayon na form ng vitamin C na fat soluble. Although ang vitamin C talagang water soluble, may technology na pwede siyang gawing fat soluble. So may ibang tawag doon, liposomal vitamin C. So may liposome na ginagamit to make it mag-bond sa fats para maging fat soluble. Kasi pag naging fat soluble siya, medyo matagal yung pag-stay niya sa ating katawan na ma-absorb ka agad. Pero ang isa pang magandang paraan kasi yung mga liposomal vitamin C medyo mahal yon. Ang isang magandang paraan wag mismong vitamin C kundi ang gamitin is bioflavonoids. Kasi ang bioflavonoids na i-enhance nito yung absorption mismo ng vitamin C. So ito yung mga phytochemicals na nakakatulong para ma-maximize natin yung benefits ng vitamin C. So parang antioxidant siya na pinipigilan na ma-breakdown kaagad yung molecular component ng vitamin C para hindi siya sumama sa tubig, hindi siya iihi kaagad, kundi maa-absorb. So nakakatulong siya para ma-enhance yung absorption ng vitamin C na iniinom kahit na hindi mo siya gawin ng liposomal vitamin C. So yun yung function to enhance yung absorption ng vitamin C. Pero take note, ang vitamin C, hindi lang siya ascorbic acid or sodium ascorbate, kundi may iba pang mga component na kasama kabilang itong bioflavonoids. Dapat yung vitamin P ay isa din pero hindi masyado itong kilala kasi ito mga phytonutrients na vital for absorption ng vitamin C. So ang ibang tawag sa bioflavonoids is vitamin P. At ito, ini-enhance niya, pinoprolong yung action ng vitamin C. Kung sa regular, mga 2 to 3 hours lang, with bioflavonoids, na-enhance siya ng up to 8 to 12 hours. So, ganun ka ganda pagka merong bioflavonoid complex. Ang vitamin C is one of the safest and most effective nutrients. 'Di ba? Nung kasagsagan ng COVID, ito yung iniinom natin together with zinc. At ang alam natin, pampalakas ng immune system. Pero na-explain natin nung mga nakaraan yung role nito sa prevention and treatment ng cardiovascular diseases. Merong isang libro na ang title niya, Why Animals Don't Get Heart Attack But People Do. Bakit ganon yung title na ang mga hayop walang na heart attack? Kasi ang kanilang liver, bawa, atay ng baboy, atay ng kung ano mang hayop, nagpo-produce sila ng vitamin C. So, yung vitamin C kailangan para sa production ng collagen. Mapapansin niyo diyan, kailangan siya sa management ng eye disease, yung pag-wrinkles, pagkakaroon ng mga pilegi sa muka. Kakulangan niya ng vitamin C kasi nagkukulang ng collagen. Yung collagen, hindi natin kailangan na uminom ng collagen supplement na usually ngayon pinapartner with glutathione, pinapartner with other nutrients. Pero ang pinakamagandang approach is enhance yung production ng collagen sa katawan sa pamamagitan ng tamang form ng vitamin C. Doon sa libro na binanggit ko, pinakita doon yung science kung bakit at saka yung tamang form ng vitamin C na makakatulong sa prevention and management and treatment
ng cardiovascular diseases. Kaya nga, kung mapapansin nyo, yung ating product, Essential C with bioflavonoid complex, meron diyang logo na may guhit yan na kapareho ng heartbeat. Meaning, ang talagang target nito is sa cardiovascular diseases. Hindi siya ordinary na vitamin C. So ito yung mga kaibahan. Yung vitamin C niya is merong bioflavonoids. And take note, ang vitamin C hindi lang po ascorbic acid. Ngayon, bakit nakilala natin is ascorbic acid lang? Kasi nung unang na-discover ang ascorbic acid, yung mga pharmaceutical companies, nag-isip sila ng paraan paano makokontrol yung market. So it's a new thing nung una, then kailangan mapatent. Kung sinong makapagpapatent, nasa kanya yung malaking kita. So, na-isolate yung vitamin C, yung ascorbic acid, at yun ang ginamit. Pero sa katotohanan, para masabi na vitamin C, pag sinabi kasing vitamins, it must be a complex molecules. Ang ascorbic acid is a single molecule. O, maas. Hindi siya, Maas kayo. hindi siya complex molecule. So, ang totoong vitamin C must contain bioflavonoids, yung rutin. Yung rutin is good for sa ating mga Patient. joints, di ba? Nandyan din dapat yung factor K, factor J, factor P, tyrosinase, may ascorbinogen, and other components. Kasi pag wala ito, mga component na to, ang vitamin C, let's say ascorbic acid, then kumain ka ng something na matamis, Hindi sinabayan ba mo ako? ng milk tea, ang mangyayari, hindi na-absorb yung vitamin C, mas na-absorb yung sugar. Nauunang na-absorb yung sugar. So, kailangan, pagka umiinom tayo ng vitamin C, hanggat maaari, kontrolin natin ang sugar kasi lalo na yung high fructose corn syrup na ito yung madaming sugar ngayon, mas mataas yung affinity niya na ma-absorb. Eh mapapansin nyo, halos lahat ng mga packaged goods, packaged ay ginagamitan ng high fructose corn syrup. So, nawawala ng bisa yung vitamin C. So, para ma-maximize yung absorption ng vitamin C, yun ang isang dapat na maintindihan na huwag siyang isabay sa matatamis. Lalo na yung may high fructose kasi yun ang maa-absorb ng katawan instead na vitamin C. Bakit ganon? Pag tiningnan nyo yung molecular structure ng vitamin C, tingnan nyo sa chemistry, yung klase ng yung structure ng vitamin C at saka ng high fructose corn syrup ng sugar, halos pareho yan. May isa lang na may double bond. Kaya lang, yun yung nakaapekto na mas naa-absorb siya ng ating mga cells. So ang tendency, kahit uminom kayo ng vitamin C, basta uminom kayo ng high fructose, useless talaga yung vitamin C. Ngayon, para maiwasan yan, kailangan mo ng bioflavonoids. So yun yung function ng bioflavonoids. Ito yung binabanggit ko. Pag sinabing vitamins, hindi siya yung isolated component. Dapat it's a complex molecules yan. Tulad ng binanggit natin kanina, may mga component like tyrosinase, ascorbinogen, factor J, factor P, rutin. Pagka in-isolate siya into artificial commercial form, katulad nga nung ascorbic acid, that's synthetic. So nag-a-act siya as drugs sa ating katawan. Iba yung factor ng absorption pagka drugs na siya. Kaya nga, lagi natin sinasabi, mas maganda na kunin natin yung mga nutrients sa ating pagkain, di ba, sa mga prutas, sa gulay, para matiyak natin na yung mga component na yon, yung bioflavonoids, yung iba pang factor, ay nandun. At mas naa-absorb ng ating katawan yung mga vitamins mula sa pagkain kaysa sa mga supplement, lalo na yung mga supplement na single component o mas maganda complex. So yun, vitamin C. Sa vitamin C, ang ginamit natin is potassium ascorbate, magnesium ascorbate, konting sodium ascorbate kasi ito yung combination na
base sa research ni Dr. Linus Pauling and Matthias Rath na mga kilala pagdating sa vitamin C. Kasi sila yung mga scientists na nagsabi na every disease can be traced in a nutrient deficiency. Di ba? Parang osteoporosis, calcium, vitamin D, zinc, sa diabetes, mga minerals, sa cardiovascular diseases, pangunahin ang vitamin C, yung lysine, proline, beta-carotene, na kailangan para makapag-produce ng oxygen yung ating katawan. At napaka-importante po niyan, ano, kasi lalo na ngayon, di ba, madaming respiratory problems. May nagtanong kanina si Camon about respiratory problems. Malaking tulong yung vitamin C kasi meron siyang iba pang component na makakatulong. Itong zinc, nung kasagsagan ng COVID, pinamimigay vitamin C and zinc. Pero take note, importante po ang function ng zinc pagdating sa ating immune system, sa protein synthesis, sa wound healing, sa DNA synthesis. Kaya halimbawa, may sugat na hindi gumaling dahil sa diabetes, ang binibigay ko combination ng essential D, tapos yung vitamin C, tapos zinc. Kaya lang, ingat tayo sa zinc kasi ang zinc, pag sumobra yung dosage niya, yung effect niya kapareho. Kasi halimbawa, kulang ka, di ba, may sipon, nawawala ng panglasa, pang-amoy, zinc ang kailangan para bumalik yung panglasa at pangamoy. Pero pag sumobra yung zinc, yung dosage niyan, ganun din yung side effect. Mawawalan ka rin ng panglasa at pangamoy. Kaya nga, ito ang isa pang dapat natin maintindihan, hanggat maari, sumunod tayo dun sa tamang dosage. Kasi gusto kong alisin yung culture ng ibang mga networking. Kasi kung alam nyo, since then, madami ng mga networking companies ang nag-alok sa akin na i-promote ko yung product, kunin nila yung product ko. Ayaw ko kasi ng culture na hinahype ang ingredients, hinahype yung pag-inom na nung unang pre-promote nila, halimbawa, corn C, yung vitamin C. May mga nagsasabing inumin mo 10 capsules, 3 times or 2 times a day, which is nakakagulat, di ba? Madaming ganyan na mga networkers na para ma-hype, i-hype nila yung product, sabi niya para umepekto. Let's say, halimbawa, banggitin ko na yung mga tablet dyan na yung global na papainumin nila ganun kadami. Bakit ganun kadami? Kasi konti lang yung active ingredient niya. Konti lang yung dinidilute nila. You need to take more para makuha mo yung effect. Ang basta natural products, hindi po ganun. Kung ano yung kailangan mong dosage, as much as possible, 2 capsule lang, 3 capsule lang, or tablet, ganun lang. I don't want na hindi nyo ako maririnig na 10 tablet kaagad. Kasi sa akin, gusto kong malesen pa nga yung pag-inom eh. Yung konti yung iinumin, konti yung gastos. Kasi pagdating po sa mga nutrients, yung tama lang. Pag sumobra ang nutrients, may same na effect ng kulang. So, nandun lagi yung balance. Kaya, hindi dapat na i-hype natin. Kung sa, halimbawa, dun sa essential, kung kung padamihin ko man yung pag-inom, pinakamataas na 2 tablet, 3 times a day. Pero, ganun lang, hindi siya matagal. Minsan, 1 week lang, or 10 days, pinakamatagal na 10 days. Pero after that period, balik na uli sa regular dosage. So, hindi pwede yung 10-10. Kasi yung culture na ganun sa networking, yun ang ayaw natin, sinasampu-sampu para mabilis yung turnover, mabilis yung pagbili, mabilis yung commission. Diba? I'm not after money pagdating sa product development kasi ang gusto natin mas makamura na mas mararamdaman nyo yung epekto at sa ilang taon na ba ang Go Beyond, ilang taon na na minamarket ang essential
C with bioflavonoids saka essential D, alam natin yung epekto. Alam natin yung magagawa, yung nagawa nitong tulong dun sa mga may diabetes, madami nang natulungan na nawala yung maintenance nila, natulungan na nawala yung insulin shot nila, nag-improve yung kanilang cardiovascular problem, bumaba yung BP. So ito yung mga component na kailangan. Pero yun nga, sumunod tayo sa tamang dosage. Kasi katulad nitong zinc, pag sumobra siya, ganun din ang effect dun sa may kulang. So importante po yan. Isang component pa is lysine. Ang lysine ay kailangan sa calcium absorption. Ito'y kailangan sa production ng mga hormones, enzymes, and antibodies. Kailangan ito sa production ng collagen. Importante po ang collagen kasi para hindi magkaproblema yung ating mga ugat, yung smooth muscle. Kasi pagka kulang sa collagen, nagiging rough yung yung loob ng ating mga blood vessel, nagiging daan siya para magkaroon ng crack, magiging daan para dumikit yung mga cholesterol na pwedeng pagmulan ng pagbabara ng atherosclerosis. Na yan ay nangyayari sa artery lang. Kaya yun yung lagi kong challenge sa mga kilala ko na mga doctors, bakit atherosclerosis lang? Bakit sa artery lang bumabara yung cholesterol? Bakit hindi siya bumabara sa capillaries or sa veins? Diba? Wala tayong term na bawa, venous sclerosis. Walang ganon. At saka, bakit ang nagkakaproblema, bawa, sa may puso lang, doon sa mga malalaking ugat, alam nyo ba yung mga nagkakaroon ng bara? Sa aorta lang usually. Bakit sa malalaking ugat? Bakit hindi siya nagbabara doon sa maliliit? So pagka ganun, hindi problema yung cholesterol actually. Kasi sa mga pag-aaral, sa mga discussion na nagawa natin, na-explain ko yung mabuti, even in my radio program, na there's no such thing as bad cholesterol. Yung good and bad na tinatawag, nasisisi bad na siyang dahilan. Pero ang totoo, very helpful, magka-complement sila. Yung complementarity nila, di ba? Pinag-uusapan yung complementarity. Lalo na, meron din ganyan sa batas, di ba? Pinag-uusapan yung sa politika, yung term na complementarity. Ngayon, pagdating dito sa cholesterol, may complementarity yan. Pag nag-exist yung isa ay dapat hihina, mas mananaig yung isa. Ibig sabihin, magkadugtong yung function. Kaya hindi dapat natawagin na good cholesterol yung isa ipad. Ngayon, para wag magka-problema, babantayan natin yung collagen production. At sa collagen production, ito yung mga kailangan, vitamin C, lysine, at saka itong isa, may proline pa. Ngayon, bakit may potassium? Kung matatandaan nyo, nung diniscuss ko yung major requirements ng katawan, di ba? Water, salt, potassium, B-complex, vitamin C. Ang potassium kailangan para sa energy production. Kailangan ito para yung ating mga heart muscle, yung paghinga natin, gumagamit yan ng potassium. Potassium para mabalanse yung ating electrolytes kasama ng sodium and magnesium. Yung sobra, nilalabas lang natin sa pag-ihi. Kaya yung tamang dose lang. At ang potassium usually 225 microgram. Less than 1 milligram lang. Ganun lang siya kakonti. Pero yung konti na yon, microgram, napaka-importante ang function para sa ating puso. Kaya hindi dapat siya mawala. So isa ito sa component in the form of potassium ascorbate. So ang benefit ng potassium ascorbate, nandun yung vitamin C. Tapos yung benefit ng potassium,
So magka-combine siya to produce collagen para maging healthy ang circulation, para mas maganda yung ating puso. So non-acidic din siya, less acidic as compared sa ascorbic acid. So mas tumatagal ito sa ating mga cell. So nakakatulong to manage yung mga degenerative conditions at yung alkaline effect nandyan din. So importante ito para ma-inhibit natin yung mga degenerative processes na nangyayari sa ating katawan. So isa pang component is magnesium ascorbate. Ngayon, pag may nagtanong, gaano po kadami yung potassium ascorbate, yung magnesium ascorbate? Yun po yung sekreto. Kasi sa product formulation, even sa FDA, dinideclare po yan. Pag in-apply siya sa FDA, dinideclare yung actual na component. Pero sa label, hindi po siya nilalagay para maiwasan yung panggagaya. Ito kasing formula ay dumaan sa trial and error para makuha yung tamang combination at yung tamang component base sa mga research. So yung isang component is potassium ascorbate, may magnesium ascorbate din siya which is kailangan din sa collagen synthesis. 'Di ba? Para sa skin, para sa nervous system. Kaya may mga umiinom na talagang mapapansin nyo gumaganda ang pakiramdam, gumagana yung pagkain. Yan. Pero kahit medyo magana ang pagkain, mapapansin nyo normal yung sugar, gumaganda yung pakiramdam na hindi naapektuhan yung ibang mga organs kasi yung dami niya is tama lang na maa-absorb ng katawan, hindi masasayang. Kasi yun yung sinasabi natin sa mega dosing, may naa-absorb kaya lang mas madami yung nasasayang. Ito, tamang-tama lang yung component na yun yung na-absorb. Ngayon, para hindi siya matapon, dun papasok yung function ng bioflavonoids. Kasi ang bioflavonoids, nagsisilbing antioxidant, pinoproteksyonan ang vitamin C para hindi siya ma-oxidize, para mas ma-retain sa katawan as mas ma-absorb. Ngayon, gaano kadaming antioxidant? Yan, sekreto yung formula. Ganun lang po siya. Although yun yung pinakamalaking ingredient dito sa ating uh, essential C with bioflavonoids. Pero itong mga ingredients na binabanggit natin, nandyan yan, potassium and magnesium ascorbate. Pero bukod dyan, ito yung isa pang importante na component ng ating essential C with bioflavonoids, which is CoQ10. Ang CoQ10, isa sa pinakamahal na supplement. Kaya nga, dun sa mga pupunta sa clinic, baka magtaka kayo, Dok, may essential C po sa clinic. Meron po, pero iba po yung nasa clinic. Ang essential C with bioflavonoid complex ay isang special formula ng vitamin C. May bioflavonoids with lysine, may CoQ10. Yun ang kaibahan. Yung nasa clinic, wala pong CoQ10. Kasi ang CoQ10, isa po sa napakamahal na component at napakaganda ng effect nito. Ito yung dahilan kung bakit nawawala yung palpitation. Nakukontrol kasi nito yung mga side effect ng mga iniinom na gamot dati. Let's say, simvastatin, atorvastatin, yung side effect niya, mga pampababa ng cholesterol, matindi. Bumababa yung level ng CoQ10 na ito yung nakakaapekto sa ating puso. Although, naturally, nagpo-produce ang ating katawan ng CoQ10. Pero kulang. So ito, yung tulong, yung isusupply na component, nandyan po sa product natin na essential C with bioflavonoids. So vitamin C in the form of sodium and magnesium and potassium ascorbate. Tapos merong bioflavonoids. Tapos may lysine, may zinc, at saka CoQ10. So maganda yung effect ng CoQ10 sa management ng cholesterol, sa pampapababa ng BP,
Pinoproteksyonan nito yung vitamin C para wag ma-oxidize, wag maiihi kaagad. At sa mga pag-aaral, it helps reduce yung risk ng heart disease and high blood pressure. Kaya mapapansin nyo, bumababa talaga yung blood pressure, gumaganda yung pakiramdam hanggang sa tanggalin na ng doktor yung mga maintenance. Ito po yung umiepekto, yung CoQ10. Ngayon, importante din sa may mga migraine. Kaya kung kayo may migraine, you could take Essential C with bioflavonoids, 2 capsule kaagad and observe the effect after 30 minutes kung may sumpong kayo na migraine. Ah, sa brain health, sa prevention ng Alzheimer's and Parkinson's disease, malaking tulong. Kaya dun sa mga medyo umiidad na, ito po yung kailangan, pampaganda ng circulation. Alam niyo, pag maganda yung circulation, lahat gaganda. Kaya yung mga senior citizen, ang mga lalaki, natutuwa kasi nakakatayo na. Ayan, dahil yun sa gumagandang circulation. Yun yung isa sa effect ng vitamin C. Yan, anumang interpretasyon yun, nasa inyo na yun. Basta yung hindi nakakatayo, tumatayo na o nakakapaglakad na. It may slow down disease progression, nakakatulong siya sa fertility, yan, sa mga yan, self-explanatory o babasa niyo. It improves sperm activity and concentration, boosting fertility. Sa kababaihan, i-reverse niya yung decline in egg quantity and quality. Pero syempre, kung menopause ka na, gano'n na talaga yon. May certain age. Pero pwedeng medyo ma-delay. So dahil pag maganda yung level ng CoQ10 sa katawan, kaya magugulat kayo, bakit parang iba yung pakiramdam? Ano, may mga research din about cancer. Um, Before, nagkaroon ako ng pasyente na may-ari yung may-ari nung isang kilalang generic pharmacy. Alam niyo na yun. Kung ano. Then sabi niya, Dok, ano yung product mo na makakatulong sa akin na pwede kong ibenta doon sa pharmacy nila? Ito yung sinabi ko, CoQ10. So, naglabas sila ng CoQ10 kasi sa clinic, ito yung pinakamahal na product actually. Binibenta namin ang CoQ10 as 41 pesos. Yung 41 pesos per capsule. Yung Essential C, ang benta nun 13 pesos per capsule. Pero itong nasa Go Beyond, we combine yung Essential C at saka itong CoQ10 na product. So isang 41 pesos at saka isang 13 pesos, instead na iinom ka ng magkano yun, 41 and 13, 4 pesos, pinag-combine natin sa isang product. Magkano, Sir Mike, ang lalabas ang retail natin ng Essential C with bioflavonoids? Instead na 4 pesos, nung pinag-combine natin, yun na yung presyo. I think 20 pesos, less than 20 pesos pa nga eh. Diba? Yun yung presyo ng Essential C with bioflavonoids. Na itong mga benefits na to, pwedeng makuha. So ito yon, Essential C with bioflavonoid complex. Dun sa mga nagtatanong, anong bioflavonoids? Kung mapapansin nyo, may mga picture kanina. Yung picture kanina, acerola, rose hips, sea buckthorn, Indian gooseberry. Yan po yung mga bioflavonoids na kasama sa ating essential C. Kung napansin yung mga picture kanina dun sa unahan ng presentation. So essential C, tapos combine yung CoQ10 and zinc. So that's the best form of vitamin C. Na it's not just a vitamin C, kundi it's a formula designed for cardiovascular problem. Para yung mga side effect ng mga gamot na natalakay ko na yan sa program ko, ano yung mga side effect ng iba't ibang mga gamot. Pwede nyo balikan sa YouTube, hanapin nyo yung mga previous program or sa page ng Radyo Agila.
makikita nyo yung effect nitong mga binabanggit ko para makontrol yung side effects ng mga gamot na yan. Kaya mapapansin nyo, iba yung pakiramdam. Di ba? Nakikita nyo yung mga pinopost ni Sir Mikey na mga testimonials about dito sa iba't ibang product natin. So ito yung Essential C with bioflavonoid complex is a special form of vitamin C na exclusive po ito sa Gobion. So hindi nyo to mabibili sa kliniko, kundi sa Gobion lang. Pag may dumating, wala pong natitira sa akin, diretso yan kay Sir Mikey lahat. Kung ilan yung in-order, yun lang yung dumarating. Ah, sa akin kasi importante yung transparency and integrity na yun lang talaga. So, kung pupunta kayo sa clinic, I'll give you yung dalawang combination, Essential C at saka CoQ10. Pero kung ah, gusto nyong mas makamura, we just buy itong formula na to, Essential C with bioflavonoid complex sa Go Beyond para ah, isang product na lang, mas mura. At the same time, sabi ko nga, exclusive talaga ito sa Go Beyond 325. At dun sa mga pasyente ko sa clinic, sabihin nyo lang, member kayo ng Go Beyond, automatic po yun, walang consultation fee. Yan, yung mga pumupunta sa clinic, nakapunta na alam nila yan, na basta member ng Go Beyond, hindi po ako nagcha-charge ng consultation fee na 500, libre lang yon. Kahit yung test na ginagawa, libre lang din yon. Tapos pag kailangan nyo nito, you can buy online sa Go Beyond 325 Direkta. Kasi wala naman akong binibenta na ganito sa clinic. Yan, sa isang pahayag ni Dr. Linus Pauling, nung napag-aralan niya, yung tamang dose ng vitamin C and lysine, yung tamang klase ng vitamin C, sabi niya, the proper use of vitamin C and lysine can prevent cardiovascular disease and even cure it. So ito yung nirecommend niya. Kaya binanggit ko kanina, yung isang book na sinulat ni Dr. Matthias Rat, yung Why Do Animals Don't Get Heart Attack But People Do? So may copy ako niyan, autograph copy. So may pirma mismo ng author. At during my I think 10 years anniversary ng Basta Natural, at 11 years ago, si Dr. Rat ay bumati pa sa program ko sa Basta Natural dun sa kanyang 10th anniversary. So yung formula na yun na pinag-aralan nila ni Dr. Linus Pauling, ito na yung Essential C na ginagamit. Although sila ay naglabas dati ng kanilang version. Kaya lang, syempre, mahal. At the same time, yung shipping from the US kasi 10 years ago, 15 years ago, ang hirap pa ng shipping. Unlike ngayon, napakamura, napakadami ng option. Pero hindi na kailangan bumili in the US kasi nandito na sa Pilipinas, reformulated at saka na-improve na natin. Kaya nga, ito na yung Essential C with bioflavonoid complex na exclusively available sa Go Beyond 325. Ayan, any question po?